A blessed day to everyone. I am Eliza Sandon and welcome again to day 27 of 365 Daily Devotion at ngayong araw po ay December 27, 2025 at ang ating pag-uusapan naman ngayon ay bakit dapat lagi tayong manalangin. And for today's devotion, ito po ay pinamagatan nating Jesus the High Priest. And for the concept by Pastor Russell, it says, Jesus as high priest means he represents humanity before God, interceding on our behalf and offering himself as a perfect sacrifice for sin. Unlike earthly priests, he is sinless and eternal, mediating once for all who believe. His priesthood assures us direct access to God, mercy, and grace. All who come to him in faith receive forgiveness, restoration, and bold confidence in approaching God's throne. His work secures both redemption and ongoing spiritual help. And now for our scripture ay mababasa po natin ito sa Psalms 110 verse 4. Ito po yung si God the Father ay nangungusap doon sa God the Son, which is si Jesus. The Lord has sworn and will not change His mind. Ang Diyos ay nangako at hindi na magbabago ang pangakong yon. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Sa Tagalog po, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. And now for our teaching for this scripture ay number 1, Jesus did not come from the line of Levi. Sino ba si Levi? Si Levi ay isa sa mga anak ni Jacob, 12 son of Jacob. The tribe of Levi are called the chosen people of Israel dahil ito yung pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, upang bilang maging pare. Bakit si Jesus ay hindi galing sa tribe ni Levi kung siya yung high priest? The priests are meant to prepare the king's way. And Jesus came from the tribe of Judah, kaya nga siya tinawag na Lion of Judah, and the line of kings. Ayun po. At natalakay na rin po natin na to noong December 10, maaari lang po natin yung panoodin. At in the New Testament, the one who prepared the way in the time of Jesus was John the Baptist, at siya ang galing sa tribe ni Levi. And for our teaching number 2, Jesus is a priest in order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek is a mysterious king priest who appeared in the time of Abraham and blessed him with wine, bread, and blessing from God Most High, El Elyon. And in short, si Melchizedek ay identified na walang pinagmulan. And so Jesus then. Jesus is priest in order of Melchizedek. Means si Jesus ay hindi anak ng sinuman. Siya ay walang beginning at walang end. Yung journey ni Jesus ay hindi nagsimula nang siya'y ipinanganak at tatapos nang siya'y namatay. He is not the beginning and the end because He is itself. Siya ang simulat, siya ang wakas. And for number 3, Jesus is a priest forever who intercede for us. The problem in Old Testament, meron doon iisa lang na high priest na siya yung nilalapitan ng iba pang pari, mga priest. And siya yung pumupunta doon sa temple. And once in a year lang yon. He offer blood of animals, nagkakaroon po ng offering before. At inibibisik niya po ito sa loob ng temple that symbolize the blood of Jesus. The high priest gets old and die. Ayun po yung problema. At hindi dapat natin inaasa yung buhay at pananampalataya natin sa priest na namamatay. Kaya nga po sabi doon sa Book of Hebrews, kaya sa ating scripture, sinabi doon, Jesus is the priest forever, and He intercede for us. Kung baga siya yung nangungusap sa Diyos Ama at nagpapaalala na kasama tayo sa kanyang iniligtas sa kanyang sakripisyo.
Jesus always reconcile us to our Father. Jesus never die, and that means walang hanggang tayong nilalapit niya sa Diyos Ama. At now, para naman po sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Number 1, believe that our salvation is coexist with Christ. Coexist means while si Jesus ay nabubuhay, yung salvation natin ay secured. Sabi nga sa Hebrews 7 verse 25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him. He is able to save completely. Kayang-kaya niya tayong iligtas, not partially, but completely or fullest. Those who come to God through Him, na lumalapit tayo sa Diyos Ama through Jesus Christ, because He always lives to intercede for them, because He always live. Hindi siya namamatay at hindi siya mamamatay. Intercede for them. Siya ang namamagitan between you and the Father God, between sa akin and the Father God. So, in short, our salvation is secure in the hand of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ siya yung namamagitan. Kumbaga, hawak ka sa kabila, hawak ni Jesus Christ yung kamay mo sa kabila at hawak niya yung kamay dito sa kabila naman, Father God. At laging kinakausap ng Diyos Anak ang Diyos Ama na sinasabi niya, parang ganito, etong taong to, makasalanan to. Pero, niligtas ko siya at patatawarin mo siya. Ganun po. At doon, tayo'y inaalala rin ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo. And number 2, paano ba natin may isasabuhay ito? Be involved in the ministry of intercession. Ministry of intercession, ito po yung mananalangin tayo, hindi lang para sa sarili natin, bagkus sa ibang tao din. Jesus is our high priest. And therefore, we are also His priest. Tayo yung mga pari ng Diyos. Lahat ng sumusunod na nanalangin sa Diyos Ama at sa Diyos Anak ay kanya ring mga pari. Dapat nananalangin tayo for us and for everyone around us. Just like Jesus praying for you, then you must pray for others too. Have a prayer list, sabi nga ni Pastor Russell. Dito, ililista mo lahat ng prayer mo. Ilista mo yung pangalan ng tao, mga pamilya mo, kamag-anak mo, mga kaibigan mo, or loved ones mo. Ilista mo doon yung pangalan nila and yung prayers na gusto mo. At so satisfying na magkaroon po tayo ng ganun kasi every time na sinasagot na, nakikita natin na sinasagot na ng Diyos yung panalangin natin, napakasaya sa puso at talagang naniniwala tayo na may Diyos sa buhay natin. At He will always hear us. And for the number 3, benefit from God's answers to prayer. Ang Diyos ay sumasagot, sabi ko nga kanina, and in most unexpected way. Sumasagot siya hindi doon sa gusto nating paraan. Sumasagot siya in different way. Sabi nga sa James 4, verse 2 to 3, you do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motive. So, dapat tayo ay, kung gusto natin ng isang bagay, dapat hinihingi natin ito sa Diyos. Hindi nang inahayaan natin ng Diyos na malaman kung ano yung gusto natin. Alam niya na bago pa natin sabihin at inaantay niya lang tayo na lumapit sa Kanya. And minsan, hindi natin nare-receive ito dahil we ask with wrong motive. So, dapat sinasala natin kung nakakabuti ba yon yung mga prayers natin para sa atin o para sa iba. And sabi din sa Matthew 7, verse 7, ask, seek, and knock. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Tagalog, humingi, humanap, at kumatok. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Hindi maramot ang Diyos. Hindi siya bingi para hindi tayo marinig sa ating mga dalangin. Kaya always ask God, always pray to God.
Kahit na gaano pa yung kabigat yung kasalanan mo, always remember, binuhat na yan ng Diyos. Si Kristo, binuhat na yan ni Kristo, dinala na ni Kristo, at pinatawad na yan ng Diyos through Christ Jesus. And now for our reflection, paano ba, ay nice ko lang mag-iwan sa atin ngayon ng pagninilay-nilayan ngayong araw. Why should you be involved in the ministry of intercession? Bakit kailangan mo ma-involve sa pagpapanalangin sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo? Again, we are the priests of God. At ayun lamang po. At bago tayo mag-end, nice ko lang muna magkaroon tayo ng short prayer. Father God, kami nagpapasalamat sa araw na ito. Napakagandang araw na ito para marinig ulit ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Jesus Christ, aming tagapagligtas, aming pinakamataas ng pari sa lahat. Panginoon, at patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala at kayo rin mga taong nagkakasala sa amin. Panginoon, tulungan niyo kami mag-rely kay Jesus Christ, aming mediator, Panginoon. Tulungan niyo kaming palakasin sa kanyang paniniwala sa kanya, Panginoon, at umasa sa kanya, tanging sa kanya lamang, Panginoon. At we pray for your guidance for us, Lord God, and we seek for the grace of you. We pray today to Lord God, na for now, we will always pray and ask you, Lord God, for your mercy and blessing. Kayo na rin nawa lagi ang siyang manguna sa aming mga araw, Panginoon. At kayo na palagi ang dakilain. Kayo nawa ang laging dakilain ng mga tao sa aming ginagawa. Help us to be more productive today. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at patututunan pa. See you again for tomorrow. Have a nice day ahead and God bless.